Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Dalawang klase ng kamatayan ang binabanggit ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ang unang kamatayan ay yung kamatayan natin, na ang kamatayan ay isang realidad na consequence ng ating kasalanan. Ito yung ating narinig sa ating unang pagbasa ngayon, kung saan ang mga Israelita ay nagumpisa ng mag-complain against God and Moses, na para bang ang dating sa kanila ay pinabayaan sila ng Diyos, na hindi ito yung inaasahan nila, na para bang mas nais na lang nilang manatili kung saan sila pinahihirapan kaysa sa mamatay sa gutom doon sa disyerto. Many times, we act in this way. We complain against God, against other people, when things do not come or happen according to our plans, according to what we expect. Kaya marami sa atin ang tila nagtatampo sa Diyos, nagagalit sa Diyos, kapag hindi sumasang-ayon sa plano natin, sa kagustuhan natin, ang plano ng Diyos. At dito nag-uumpisa ang disobedience, ang pagkakasala natin, na hindi na tayo marunong sumunod sa Diyos, at mas nanaisin na lang natin ang sundin lamang yung sarili natin, na para bang tayo ang Diyos, umaastang kaya nating kontrolin ng mga bagay-bagay at nais natin sumang-ayon ang Diyos sa ating kagustuhan. Ang palawang kamatayan ay ang binabanggit ng Panginoon na kanyang kamatayan, na sinabi niya, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I am." Well, Jesus is actually referring to the fact that He will die on the cross. He will be lifted up on the cross and die. But it is in that sacrifice that many people will come to realize that He is God. I am. And when Jesus, in all sincerity, told them that He is doing everything that the Father has instructed Him or has asked Him to do, that people came to believe in Him. Napakahalaga, mga kapatid, na makita natin na yung kahalagahan ng believing in Jesus. That in facing the reality of death, Jesus is actually highlighting this important component of faith, so that we can actually confront this frightening and saddening reality of death. Sa pananampalataya lamang natin mahaharap ng kusang loob ang kamatayan. Without faith in God, death becomes an end. Without faith in God, death becomes a hopeless reality. But with faith in God, then death becomes a passageway to real life. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitaw Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.